So, tapos tayo doon sa compression. Okay, so ngayon naman ay dito tayo sa torsional. Okay. So, napaparinggan po ako? Clear? Yes po, ma'am. Clear po. Okay. So, dito naman, ang atin na naikot yung body. So, consider a bar to be rigidly attached at one end and twisted at the other end by a torque or twisting moment. So, equivalent to force times distance. So, here, yung ating force ay couple, so magkabilaan with the same amount or same magnitude, okay? And which is applied perpendicular to the axis of the bar as shown in the figure. So such a bar is said to be in torsion. So kapag natin yan, kapag twist natin, so dito magkakameron tayo ng deformation. Okay? So, given ito, yung T natin is the torque and then yung length of the bar or rod. Tapos, itong angle na ito, yan yung ating theta. Ano? So, tapos, yung R naman, edi yun yung radius ng bar. Okay. So, dito we have the induced stress formula then for torsional. So, ang gamit na po natin dito is yung shear stress. So, or kaya yung kung tawagin natin ito ay tau. So, shear stress is equals to TC over J. So, T for torque, C for the radial distance, and then J for the polar moment of inertia. So, then, meron din tayong design stress. So, ito yung i-equate natin mamaya. For a good design, equate natin yung induced stress dun sa design stress. So, kung dun sa previous natin na topic, yung uh, tension and compression, so ito ay, ang gamit na nga natin ay shear stress. Ang relation ng shear stress doon sa ultimate stress or yield stress is that ang atin na yield shear stress is equals to 0.6 stress Y or ito naman na ultimate shear stress is equals to 0.75 stress U. So ito tatandaan natin. Okay? Kasi yung table, ang pwede lang natin doon makuha ay itong ultimate at yield stress. So, kailangan pag ililipat natin siya to shear stress, so gagamitin natin ito. So, note that if not specified whether to use or ultimate strength, use DYBU. Ang ibig sabihin po ng DY? Kapag ductile, use yield stress. Kapag brittle, use ultimate stress. Nagigets po? Yeah, DU. DY. Ito ay ductile. Ito naman ay yield. Ang B for brittle and U ay ultimate. Nakukuha po? If not specified sa problem. Nakukuha po ba? Yes po, ma'am. Nakakukuha po. Okay. So, next, strength failure. For a good design, equate nga natin yung design stress sa induced stress. Or yun nga, ang ating induced stress for solid materials, so we have the TC over J. So C since radial distance or yung radius, so D over 2. And ang polar moment natin is pi D to the 4th over 32.
So, kung isi-simplify natin ito, yes, hindi nagsasagot. Good morning po, ma'am. Wala pong naka-present po. Okay. So, yun nga. Ang ating C is equals to D over 2 and J is 5D to the fourth over 32. So, simplify lang naman natin yan eh. Kasi ito ay magiging T. Then C, D over 2. Then ang J, 5D to the fourth over 32. Okay, so simplify natin. Di ba ito, makakancel ang D. Magiging ito ay magiging 3. Then yung 32, magiging ito, di ba yan? Yung 32 divided by 2, edi ito ay magiging 16. So, kaya 16t over 5d cube. So, ito yung ating formula ng shear stress kapag solid material. Kapag naman hollow material, so, ang mangyayari lang dito, edi t times d over 2 over 5 times d to the fourth minus, so pag hollow, so may inner and outer diameter tayo. So, ito yung 32 lang yung masisimplify natin dyan, which is magiging 16. Then, d over 5 times the quantity of d to the fourth minus d, small d to the fourth. So, ito naman po ang ating formula pag sa hollow material. So, next is the deformation. So, yung angle, yung angle of twist, dapat siya ay naka-radian. Then, ang TL, so T for the torque, L sa length, original length, J, polar moment of inertia, and G is the modulus of rigidity.
So, patayin tapos yan. So, ang formula nga natin ng deformation is equal to PL over JC. So, yung J, ito naman yung kanina natin. And then, for a good design, ganun lang din, yung ating na deformation is equal to limit is equal to the deformation na ito, PL over JC. So, for solid materials, so, ang ating na deformation ng angle of phase is equal to 32 PL over pi d squared over G. So, ito ay manggagaling ito. Iyan naman ay dahil din sa J, yung J for solid materials. So, tapos for hollow materials, palagyan na lang ng parenthesis ito. Itong D to the fourth minus small d to the fourth. Then, if length is not given, assume ulit natin that L is equal to 20 and if not on the table of properties, then use G equals to 12 times 10 raised to 6. So, tapos, yung power formula, ano, so kasi ginagamit natin to, kuwari sa pagkukompute ng power, or kaya naman kung hahanapin natin yung torque and given ang power and speed. So, ito yung mga units natin kung SI unit. So, ang power natin is kilowatts, then ang torque is in kilonewton meter. So, ang N natin is RPM. So, kung ang ating power is in kilowatt, then N natin pa rin is RPM. Pero ang gamit natin ay ito, 2 pi Pn over 4/5. So, ito naman ay yung magiging unit natin is kilogram force. Kasi kinonvert lang natin bali kasi ito kilonewton to kilogram force. So, kaya naging ganito yung ating uh, formula. So, for English unit naman, so we said that 2 pi Pm over 33,000. Ito madalas ang ating ginagamit. Ano? So, ang ating dito na unit for power is horsepower and RPM sa N. So, then, ang torque natin ay naka-pound feet. So, tapos, saka na lang natin i-convert dun sa inch, yung feet. Yan yung ginagawa. Ano? So, kaya, mas okay kung sa ulo nyo na lang ito, itong una, tapos ito din sa English. Then, saka na lang kayo mag-convert kung ano man yung sinasagot na unit. Oh, so, example. So, a steel shaft is transmitting 48 So, from yung sa unit, HP, so power siya, 500 RPM. So, RPM, unit siya ng speed. With minor shaft. What should be its diameter if the deflection is not to exceed 1 degree in 10 degrees? Okay? So, given natin 48 degrees and is 500 RPM. Ang ating limit na deformation or yung angle of phase is 1 degree. Then, ang sabi doon, ang length natin is 10 D. Ang G is 12 times 10 kasi not is stated sa problem. So, ano natin na 12 times 10 raised to 6 PSI or 10 raised to 3 KSI. Okay? So, tapos ang ating na find ay yung diameter. What is the diameter? Ay yung capital D. So, ang material specification natin, walang sinabi, pero basta is steel. Ano? So, ang characteristic natin nag-specified din. So, next, design stress. So, ang design stress natin, from dito sa ating na
given, ano, so, pwede natin magamit yung atin na angle equal sa TL over JB. So, ang T natin, wala. Pero may given time power and speed. So, masasolve natin yung T. Yung L naman, 10B. Yung J, so ito ay solid material. So, may formula tayo dyan. Sana G. So, for a good design, ang ating na i-equate is yung limit na which is yung 1 degree then equal doon sa atin na TL over JT. Okay, so, bale, computin natin muna yung torque using yung formula of power. So, 2 pi Tm over 33,000 since nasa English unit tayo. At ang given ay HQ. So, kaya magiging T equals 33,000 T over 2 pi N. So, 33,000 times 40 HP over 2 pi times 500 RPM. So, ang ating sagot po, tama po ba? Paki-compute sa calculus. Correct daw. No, daw saka natin i-convert yung feet sa inch. So, tatangsan natin ng 12. Tapos, yung pound naman, i-convert lang natin sa feet or kilo pound. So, kaya divided by 1,000 lang. So, we have 5.0420 something feet kilo pound feet. Correct po ba ang nakuha dito? Ito kasing 33,000. Ito ay 33,000 pound foot over 150. Yan kasi yung conversion. 180 is 33,000 pound. So, kaya kung i-include nyo ito, ito pound feet over 180. So, cancel ang 50. Pound feet ko lang pa pala per minute. So, kaya makakancel din dito ang kung ang RPM gagawin ng resto minute cancel. So, kaya matitira na lang that is pound feet and foot pound. Okay, so may value na tayo ng torque. Sunod naman, yung L, wala nga. Yung J, wala din. Pa, dahil yun, may value tayo. So, let's, equate na. So, yung 1 degree, sabi kasi diba, dapat daw, itong angle natin ay in radian. No, so kaya, itatimes pa natin ito ng pi over 180 rad. So, equal sa T. Then, ang L nga ay equal sa 10B. So, kaya nagka 10B. Ang J naman for solid materials is 5 to the 4th over 32. And then, yung G natin na 12 times 10 raised to 3 KSI. Yung KSI gawin natin keep per inches squared. So, para makancel natin yung skip. So, ito naman magiging inch cube. So, kaya kapag sinubgroup natin to kasi itong D makakancel, mababawasan ito nasa denominator natin magiging 3 cube. Okay? So, ano po ang sagot? Tama ba ito? 1.34. Same. Ano na, naman tayo. So, saan tayo papatak na preferred side? Nabura ko kasi yung sinulat ko kahapon. Ano ang preferred size natin? Nasa pagitan ng
So, ating 1 is ang increment between 7/8 to 3. So, isa-isahin ulit natin 7/8 plus 1/8 plus 1/8 plus 1/8. So hanggang sa makarating tayo sa malapit. Tama ba na 1/3? Kasi ang sunod na dito sa 7/8 ay 1. Ano 7/8? Then 1, 8/8. Then, sunod ay 9/8. So, ito ay 1.125. Sunod naman, 5/4, which is 1.25. Then, 11/8, which is 1.375. Yan. So, nasa pagitan nito. So, ang isi-choose po natin ay itong 11/8 o kaya 1 and 3, 8. Nakuha po? So, next. Ang main power, may question po dito sa number 1. Wala naman po, ma'am. So, next, ang main power transmitting stop of AISI 1022 at Rome transmit a personal moment of 1,500 pounds each for medium shock reverse. What would be its size? If the deflection is not to exceed 3 degrees for a length of 12 feet. Given natin torsional moment ay torsion. Iwagin natin 1.5 pounds each. Ang limit natin ng deflection is 3 degrees. Dito, niya na, kinonvert niya na to rad. Pwede naman ang gawin is pi over 60. Para hindi masyadong makaba insulation. Tapos, yung ating na length is 12 feet. So, convert natin to 144. So, find. So, size. Or ang size na tinutukoy dyan ay yung diameter. So, material specifications, AISI was related as rolled. So, titingnan natin sa table. Ano? 102. Nag-represent pa ang screen. Yes po, ma'am. Nagpe-present. Sana wala kayo sa screen. Okay, so sa table at 7, so nandito yung AISI, ano ang tinatanong? AISI 1022. Ito yan. C1022 as rolled. So, ang ultimate stress natin is 752. Then, 52 ang yield stress. Nakita po ba? Tapos, sinabi dito, makikita niyo rin, modulus of elasticity in shear or torsion. Yan. So, or yung din natin, kapag kasi sinabi natin modulus of elasticity in shear, tapos torsion, yung modulus of elasticity. So, G is equal to 11.5 times 10 raised to 6 PSI. Anong page po yan sa inyong table?
15. 15 po. I-correct nyo na ng bilang. Okay, so gagamitin po natin yan yung 72, 52, and 11.5. Okay, so yon. And then, the factor of safety. Factor of safety natin, sabi medium shock reverse, then ductile because yung 22, then based on year distress. Wala kasi sinabi sa problem, pero sabi na natin, not stated, gamitin natin yung relation na BY, BU. So, since ductile, so based on year. So, sa table 1.1 ninyo, table 1.1, ano po ang ating factor of safety? Sabi ay repeated reverse. So, kaya kung based on yield strength, ang ating factor of safety is 4. Nakita po? Nakita po, ma'am. Talaga. Okay. So, then, design strength. So, equate naman natin itong design stress D equals sa ating na stress. So, since naka-base tayo sa yield stress, so tau 1 over Fs. So, ang tau 1 na is equal to 0.6 stress y. Yield stress. Yung relation natin. Yan. Kaya meron tayo dito ng 0.6, then 50 times yung nakuha natin yield stress na 52, y ito. 52 KSI, then divided by 4. So, we have now yung design phase stress na 7.8 KSI. Sunod, strength failure. So, for a good design, ayan, ang design stress na is equals to 16 K over 5 D cubed. So, i-equate na natin yung design stress doon sa chill stress, which is ang design stress ay equal sa chill, yield chill stress over Fs. Then, ang ating namang tau ay equal sa 16P over 5D cubed. So, pag pinag-equal natin, ito na for solid material. So, yung nakuha natin kanina na value ng design stress, 7.8 KSI or feet over inch squared equal to 16. Then, ito naman ay given. Then, by the cube. So, cancel ang ikip. So, ang D, ito po ang binabas na value ng D. Ah, tama ba? Ang value? Yes po, ma'am. Okay. Then, to the formation failure for a good design, listed natin na yung limit. Ano? Doon sa atin na PLJV. So, we have yung atin na 5 over 60 rad, which is 0.052 something. Then, PLJV. So, P is 1.515. Ang L natin from 12 feet, pwede naging 144 inch. Then, ang J natin na 5 to the 4th over 32. Then, ang G nga natin, yung galing din sa table, is 11.5 times 10 raised to 3 KSI. So, cancel ang G. So, D,
Anong value ng D? Oh, anong value? Tama po ba? Tama daw. Baka may maling mga decimal ulit mo. Okay. So, dalawa yung nakuha nating value ng D. So, choose higher D, which is ito. So, again, anong gagawin natin? O, dito ulit sa papatak sa 1/8 between 7/8. Kanina, nakaano na tayo ng 1.375. So, ituloy na lang natin to. 11/8 plus 1/8. So, 3/2 na. 1.5. Ano sagot natin? 1.38. Ito 3/1.3. Ito na. 3/2. Oo nga. Ito pwede mo pang isimplify ng 1 and 1/2 or 3/2. Nakuha? Baka malito ha, dahil ang naging fraction 1/8, eh gayon lang din pag simplify natin 1 and 1/2 or 3/2. So, maalin di yan sa tatlo ang inyong sagot, basta equal sila. Okay? One. Wait lang. Okay. So, pagdagdag yung hindi tinitingnan nila kung anong food. Yung, wait lang. Yon, sa bending naman dito, so sa engineering practice, the machine parts of the structural members may be subjected sa static or dynamic load. So yun yung nagkokos ng bending stress in the sections besides other types ng mga stresses, yung mga na-aral natin kanong mga nakaraan. Ano? So, for example, ito, meron tayo diyan na beam supported by pin and roller. So, tapos ito yung load natin. So, since, pag inan natin, di ba may mga different type tayo ng load din. Mga uniform, distributed load, variable load, or kaya naman concentrated load. So, lahat din yan, mag-focus pa rin ng bending. So, kung maalala ninyo dun sa statics, pinag-aralan ninyo dun yung shear and moment diagram. Ano? So, yung maximum moment, nagagamitin ninyo para doon naman sa moment of inertia. That, So, ito yung nangyayari na sa bending, itong itsura. So, dito, itong part na ito, pag na-bend, nagko-compress. Pero itong baba naman na ito, meron siyang tension. Kasi humahaba yung kanyang length na pupul. Ito naman na pupul. Pero pagdating mo dito sa neutral axis, di yan yung hindi nagbabago
yung atin na length. Nababasa niyo ba yung notify? Inoon ko eh. Kaya mga kabisi, busy ang ano, ang visit account ko. So, induce stress. So, yan. Okay, balik tayo. So, yun nga. Meron tayo dun na neutral axis. So a little consideration kasi will show that when a beam is subjected to the bending moment, so yung atin dito na kung tawagin natin fibers on the upper side of the beam will be shortened due to compression nga, and those on the lower side naman will be elongated due to tension. So it may be seen that somewhere between the top and bottom fibers, there is a surface at which the fibers are neither shortened or kaya lengthened. So, yun yung tinatawag natin na neutral surface. So, the intersection of the neutral surface with any normal cross-section of the beam is known the neutral axis. Yan. So, tapos, makukuha nga natin yung bending equation by MI equals sa stress over yung atin na C. So, kaya naging ganito yan. Okay? Or equal sa E over R. So, yung E natin dito is the Young's modulus or modulus of elasticity. And R naman natin dito ay yung radius of curvature. So, yung stress natin dito is the flexural stress or bending stress, equals sa MC over I. Tinimes lang natin yung C. So, M is the bending moment. C is the distance from the neutral axis to the outmost fiber. And then, yung I natin, ayan, ito yung C. Ito yung outmost fiber. And then, yung ating I is the centroidal moment of inertia in millimeter squared. Or kung ano yun na natin is moment of inertia. So, design stress. Same pa rin. I-equate nga lang natin yung ating na design stress doon sa stress Y over Fs or stress U over Fs. So, if na-specified yun pa rin, dy bu pa rin ang gagamitin nating relation. For a good design, equate the induced stress, which is yung flexural stress natin, with design stress. Okay. So, kaya ngayon, ito na siya. Stress Y over Fs equals sa stress U over Fs equals sa MC over I. So, we have types of beam. So, beams nga are horizontal members made of different materials that carry loads and distribute them to their supports. So, due to the exertion of loads mostly perpendicular to their axis, bending is the primary mode of deflection. So, the following are the different types of beam. Ang simply supported, diyan ay meron ka diyan na dalawang supports. So, may iba't iba rin tayong supports. So, i-recall nyo na lang yun yung nasa statics, yung pinag-aralan ninyo. Ito kasing pin at roller ay ilan lang sa supports. So, tapos yung equivalent niyang force. Okay? So, kapag roller, isa lang yan. 1 lang na force. Kapag naman dito sa pin, dalawa yan. May AX, ito ay AX, tapos meron kang AY. Nakadepende pa direction. Tapos ito, kuwari ito ay B, so ito ay BY. Okay? Pag naggagawa ng
pag nagko-compute ng force. Okay, so yung mga support reactions. So, which are located at the both end of the beam. So, yun yung simply supported. Pag overhanging, so meron kang single and double. Pag single, yung isang side lang ang naka-overhang, while on double, edi both ends of the extended side of the beam have no support. Ang cantilever, naka-fix yung isang side. Ano? So, this type of beam is typically supported by a single fixed support located at the one end. So, ang kapalit nito pag cantilever ay dalawang force, tapos meron ka pang couple moment. So, while AX, AY, AX, kapag nag-compute ng load or force. So, next, regular cross-section. So, dito ay a beam with a cross-section has cross-section with regular shapes, such as rectangles, circles, and triangles. Its simple design makes it easy to manufacture and ensure predictable load distribution due to its uniformity. Siguro naman nakaabot kayo sa composite areas or composite bodies noong statics ninyo. Ano po? Nakaabot nga ba? Ano, kasi dito, pag yung mga composite bodies, yun yung pinagsama-samang different shape. Ano, pero regular shape. Then, hahanapin ninyo yung centroid niya. So, bago natin makuha yun, hahati-hatiin muna natin siya, di ba? Yung sectioning. Ano, sa dadalhin natin siya sa mga least number ng mga regular shape. So, tapos, doon, pag nadala na natin siya, katulad nito, rectangle, alam na natin na ang pagkuha sa kanya dito, kung nasaan yung centroid, is h over 2. Ano? Kasi, kung ito'y h, nasa middle lang yung c, yung centroid. So, ito ay yung h over 2. So, h. Then, ang I kapag rectangle, edi BH cube over 12. Kapag pag triangle naman, BH cube over 36 and 2/3 H ang atin na Y bar. So, next naman, so ito ay pi d to the 4 over 64. Ang I, ito naman ay d over 2. Or kaya naman ay radius. Okay? Then, compute the standard size and choose the larger diameter in order to satisfy both failure profiles. So, next is the economic cross-section. So, the cross-section of the beam varies from regular to economic section. Regular cross-section includes simpler shapes such as rectangle, triangle, and circle. So, ito yung tinutukoy ko. Kapag naging composite bodies na siya, sa-sectionin nyo na siya. So, pwedeng gawin ninyo dito, ito na lang, para tatlong hati. So, kuwari ito yung section 1, section 2, and section 3. Then, mas madali kung iti-table ninyo siya. Kasi, ang pagkuha ng centroid, so yung y-bar, kung nasaan yung neutral axis ninyo, so equal siya sa summation ng y, a, over summation ng a, yung arbitrary na y. Tapos, ito naman x, ito summation ng arbitrary x, a, over summation ng a. Kaya, diyan, di ba, kapag nagsosolve tayo ng composite, ito muna yung section. So, kuwari yung 1. Mas maganda, i-drawing ninyo yung 2, 2, and 3. Drawing naman. So, tapos, ano ang kanyang area? Kapag rectangle, di BH. BH, lahat naman sila rectangle. So, saan yan equal? Tapos, sunod ninyo yung kanyang arbitrary position. Based sa y bar. Sa y. Ay, sa x pala, sorry, x. Tapos, yung arbitrary niya based sa
y. So, kapag tinitingnan natin, kapag x, ito kasi siya nandito yung iyong reference. And kita mo naman na ang kanyang position ng x ay puro nandito. Kasi kuwari, ito ay binigyan kayo na ang haba nito ay 4. Ganun din ito, 4 din. Kita naman natin lahat puro nasa middle. So, ito malamang, ito ay 0. Kasi walang distance ka dun sa iyong origin, kung nasan yung iyong x. Ito yung x pala. Tapos yung layo noong iyong centroid based dun sa x. So, 0 yan. Pero pag y bar or arbitrary, so ito yung iyong arbitrary 3. So, tapos ito naman yung iyong arbitrary 2. Ito naman ang arbitrary 1. Wire na pala yung point. Kasi galing na sa dulo. So, pag kinuha natin dito, gaano kalayo yung arbitrary? Ito lang pala. Lahat yan ay h over 2, h over 2, h over. Okay. Tapos titingnan ninyo kung positive or negative. Pero kung ito naman hindi tumlay natin 0, 0. Ito nila ito 0. Tapos ito ay 0. Ayan. So kita naman natin na yung opposite bodies natin ay above. Nasa above. So, pa-positive y axis ka. So, kaya positive dapat yung ina-subject. Tapos, kukunin niyo yung a, x, a, y. Pag multiply niyo, tapos dito, kukunin yung summation. Tapos, proceed kayo dito sa formula. So, yan ay kapag ang given sign na ay composite body. Mahaba. Mahaba pa. Ang inyong isosol para lang makuha itong x bar and y bar. So, next naman, moment of inertia of an economic cross-section. So, dito sa statics ba umabot kayo dito? Chapter 10 na to yun. Umabot pa ba kayo dito? Ito yung last topic sa statics. Nakaabot pa ba kayo dito? Hindi na po matandaan po, ma'am. Hindi na matandaan kasi ilang taon na. Ay siya, yan. Edi yan po yung formula. Yung atin na moment of inertia is equals to I bar plus AD squared. So, in order to properly determine the moment of inertia of such an area about a specified axis, it is first necessary to divide the area into its composite parts and indicate the perpendicular distance from the axis to the parallel centroidal axis for each part. If this axis does not coincide with the specified axis, the parallel axis theorem should be used to determine the moment of that parts about the specified axis. So the moment of inertia on the entire economic area about this axis is then determined by adding the result of the regular cross-sectional area. So kaya ito po yung naging ating equation. So, kapag hinahanap natin, ito'y para lang dun sa isang seksyon. Pag lahatan na,
So, summation na nung ating moment of inertia. So, IT is the moment of inertia of the entire economic area. I lang kapag moment of inertia of a specified regular shape in terms of the entire cross-section. I bar is the moment of inertia of a specific regular shape. And then A is the area of the rectangular shape. Then D is the distance from the neutral axis of the entire economic cross-section to the distance of the neutral axis of the specific shape. Kunwari dito, burahin na natin para hindi malito. So, alin dito po yung D? D1. So, katulad dito, ito yung neutral axis natin na nakuha. So, kung kukunin natin yung D, nung cross-section 1 yung 1 natin, so ito yon. Ito daw yung layo nung centroid ng ating 1 dito sa neutral axis. So yung 2 natin, saan equal sa tingin nyo? Iisa yung neutral axis niya at yung centroid, so 0. So, yung 3, kung ito ang section 3 natin, so ito naman ang kanyang distance. Okay? Yun daw yung layo. Naintindihan? Yung D? Then, note, the summation that each regular shape that can be seen in the economic cross-section should be calculated through I equals I bar plus AD squared, then adding all the result. Thus, for a machine member under pure bending with an economic cross-section area, so magiging MC over IT. So, yung ating moment of inertia dito is total na. Pag economic cross-section or yun nga, composite bodies siya. Pero kung solid naman siya, isa lang na shape, edi I lang yan. So, sample. Problem. A simple supported beam, 2-inch ang wide, 5-inch ang height, and 18 feet long, is subjected to a concentrated load of 3,560 pounds at a point 4.5 feet from one of the support. So, determine the maximum fiber stress or yung tinutukoy niyan is yung stress F. So, ang given natin, yung width, height, yung length, yung force, then ang hinahanap natin is yung stress F. Sabi dito, yung 3,560 daw ay located 4.5 feet from one of the support. So, dito natin nilagay, 4.5. So, next, yan yung schematic diagram natin. So, yung beam cross-section, kapag hinarap natin yan sa atin, ang kanyang height is 5 inch and ang width niya is, or wide is 2 inch. So, for the solution, we have ito. So, solving for M, kasi nga, ang formula natin is MC over I. Saan natin kukunin yung M? So, dito, sa inyo na table, ayan, ang pagkuha natin ng M, ito, yan. So, ang M po natin ay FL over AB. Ito na yun. Ito. Kung dalawang support, ito yung ito nga yan. FL, ang maximum moment natin is FL over
4. Okay? Ayan. Kasi ito yun eh. Simple supported. Okay? Ayan. Ito kasi ay for cantilever. Ito din, cantilever din to. Ito naman kapag uniform load. Kapag ang load mo ay lahat ng buong beam may load ka. Ito kapag may concentrated load ka lang. Ano? So, kaya yung M max mo ay FL over 4. FA over 4. FA. Where L natin ito. Hello? Yes. Ito nga. Ito. Ayun. Kasi ito pala ay kapag ang load ay nasa center. So, kaya naging FL over 4. So, pag dito, pag wala sa center, so ang susundin natin is FAB over L. Pero kung hindi nyo naman sa ulo to, pwede naman kayo na mag-share and moment diagram dito. So, para makuha ninyo yung maximum moment ninyo. Madali naman. Kaya lang, kukunin mo pa yung volume ito. Kuwari, ito yung A, ito yung B. Yung sabi ko nga, mag-AAX, tapos AY, tapos ito ay BY. Pero, syempre, since meron na kayong table, pwede na. Ito na lang yung gamitin ninyo. So, yung FAB over L. So, where yung atin na B is 4.5. Ito po yung 4.5. Then, ang A natin ay itong layo, yung tira. Kung 18 ito, so minus yung B na 4.5, so 13.5 feet. Inch pala. Feet. Ano bang given? Feet. Feet to feet. Ang liit naman ng bin kung ayan. So, 13.5 feet, then 4.5 feet. So, then yung overall na length nga niya is 18. So, ito, cancel natin yung feet. So, maging 12,015 pound-feet. Then, divide, i-times natin ng 12 para maging inch. Then, solving for C. So, since rectangular yung ating beam, so ang C natin is H over 2. So, ang H natin is 5, then over 2, so 2.5 inch.
So, meron na tayong C. Sunod naman natin is the moment of inertia. So, pag rectangle nga, so ang I natin is dh cubed over 12. So, 2 inch tapos times 5 inch cube over yung 12. So, 20.833 inch to the fourth. Then, direct sub na lang natin. So, yung nakuha natin kanina na MC ng M, then C, then I. So, dito makakancel yung inches squared. Ito magiging 2. Kaya, pounds per inches squared or PSI. So, ang ating final answer is 17,301.6 PSI or kaya 17.302 KSI. Nakuha po? Nakuha po, ma'am. Okay. Okay. Kaya mo natin itong. So, next meeting na lang to, kasi baka kulangin tayo sa oras. Pero try nyo na lang din sa inyo kasi ito ay composite or economic cross-section. Pero letter T lang naman. Simple lang. Okay? So, parang dito, ang total nito na haba is 5. So, mas madali kasi kung hahatiin mo siya ng dalawa lang. Ito ang section 1, then ito yung section 2. So, hahanapin ninyo dyan yung neutral axis. So, next meeting na lang natin itong i-solve. Okay. So, nga pala yung kahapon na tanong ninyo, paano yung magiging format? So, ito po. Short bond paper. So, engineering lettering ha. So, not necessary na na capital letter. Ha, hindi pag sinabing kung engineering lettering ay capital letter, pwede din po na yung sentence case, yung may capital and yung hindi. Wag lang ika-capital yung mga yung mga kawari force. Ay, wag ika-capital, wag i-small yung force like that. Or yung L, kung length. Pati yung iba kasi kina-capital din, pati yung unit. Hindi rin po dapat siya ay, kung small letter lang siya. Kasi ibang unit na yon. So, yon tapos visible. Visible yung inyong border, 1.5 inch sa left, tapos 1 inch sa top, right, and bottom. And back your final answer. Okay? So, meron din na front page yan ha, yung Republic of the Philippines, Batangas State University. Tapos, kung kahit nakalagay dyan design work number 4, kasi considered na rin siya, pag pinagsama-sama nga natin siya, yung kung hanggang saan yung topic natin na makover hanggang midterm, design work number 1 na lang siya. Considered lang siya na isang design work. Okay? So, yun ang gamitin nyo lang na title, design work number 1. Bali, dalawa lang yun. Yung sunod ay yung sa final. So, yun. Show your complete solution. So, complete solution ha. With unit analysis or cancellation. Do not round off yung ating mga sagot. Yung
within the solution, saka lang kayo mag-round off kapag final solution na. So, kapag ang tinatanong ay dimensions, so kailangan siya ay yung naka-fraction, ano, yung preferred size. Okay? Ano pa bang kulang? Ano pa sa tingin niyo ang kulang ko? Yung format pa. So, problem given, find schematic diagram, then solution. So, yung solution, nandyan na yung material specification. Yung katulad niyan, pagkakasunod-sunod, yung design stress, ay factor of safety. Ito ay kung meron ha. Tapos yung design stress, ano pa? Deformation. Pwedeng magkabago-bago ito ha. Depende dun sa inyong solution sa problem. Pero yan. Tapos, yun lang, boxer final answer. So, bale, ito, problem, given, find, schematic diagram, and solution. Nakuha po? Okay, yan. So, simulan nyo na ang pagsusulat at pag-aaral kasi nasa week 3 na tayo. So, week 4 ay sana matapos tayo, nasa naga tayo. Nakapin. Yan, pressure vessels. Kasi dun sa syllabus, ang ating scope ay hanggang dito pa sa variable stress analysis without stress concentration. So, not sure if aabot pa tayo. Pero sure ako dito sa pressure vessel, kaya natin. Maiksi lang naman tong pressure vessel. Kasi week 5, prelim nyo na. So, kaya mag-start na kayong mag-aral din. Kaya, sagutan nyo na yung mga design work. So, para review na rin sa inyo. Okay po? Yes? Ma'am, good morning po. Itatanong lang po sana yung para po sa numbering ng design work. Di ba po, ano po yun, pagsusunod-sunod na lang po din namin, ma'am. Oh, pero mas maganda siguro meron kayong isang page nakalagay doon ay kung anong topic. Kuwari, machine members, di ba may topic na nakalagay dito? For example, ito. Yan, machine members under, ano yung una natin? Para lang kita natin yung separation. Noted po, ma'am. Machine members under pure tension. Sunod naman, machine members under compression, torsion, bending, at kung yung pressure vessel. Okay? Ano pa po ang question? Wala na po. Ano question? Siya, sige. So, class dismiss na tayo. Thank you. Thank you very much po, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you po.